alright. NBA nights, watching the game, we living the life. We gon' party like we just won that 7th game. Or the playoffs, we gon' make that Hall of Fame. The kings and queens of the court, so rough, let's stick to sports. The court, so rough, let's stick to sports. Watch the NBA playoffs on arenaplus.net. Energy kaibigan mo, Pangga. Energy ang numero 1. Agad pumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo energy. Cheers, Miss Jabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo. O, diba? Nakakaloka to the highest level. Isang magandang araw na Lunes sa inyong lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Tara! Good morning, Mara. Nationwide ang programa. Hindi, via Ay, Akla, online. kumusta ka? Okay naman din. Asa ka nung Saturday? Well, andyan tayo. Uy, maraming salamat sa mga taga-barangay Addition Hills. Lalong-lalo na. Mandaluyong City. Lalong-lalo na po kay Captain Carlito Cernal. Cap, thank you so much sa mainit na pagtanggap at syempre sa mga taga-barangay Addition Hills na kahit kami naganap na sunog, Ay, ay talaga? hindi nyo kami iniwan. Ay, nakakaloka. Diba? May naganap na sunog doon last Saturday pero at least wala naman pong napahamak. So nagbabakwit ang lahat habang kayo ay Ay, wait, hindi. Ah, talaga? Alam mo yun, parang normal lang sa kanila na may naglalagablab doon sa gilid nila, yung mga ganong aspeto. Oo. Hindi nila iniwan ang ating pa-fiesta ng bongga. Kaya maraming fairness, salamat po, hindi ba? At syempre sa lahat pa rin ng ating mga pangga na hindi pa rin nakakakilala sa amin. Ako po si Kapitana Sis. At ako naman po ang inyong Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo Woo Woo! At syempre mamaya ng konti may makakasama tayong special guest. Correct. As promised kay Direk Daryl Yap. O, diba? Eto na muna, pero bago natin tawagin ang ating guest, eto na muna, tumungo tayo sa Chika sa Arena! Oh, di ba? Ano nakakaloka? Hello pa rin po sa ating mga pangga na nakatutok pa din sa paglalabanan ng mga AFAM. Sa pagpapalitan ng bola. Minsan pinangarap ko na lang maging bola para pag-agawan ka. pasahan ako. Patalbog-talbogin. Kahit doon sa aspeto na yon, kahit pa patalbog-talbogin. Paano pag ipasa. pinagtatalbog-talbog ka ng bola? Ay, gano'n. Boink, boink, boink. Na nakakaloka. Anong balita, Mare? Ay, nako, pero bago ang lahat, ito muna ang ating Chiga sa Arena. Hatid sa atin yan ng Arena Plus, astig sa sports. Ongoing na nga, talaga nga naman, puspusan ng labanan sa Game 4. Diba? Ng NBA Playoffs, kung saan nga naman tinapos ng Dallas Mavericks ang laro nila sa Timberwolves sa score. Actually, bukas may laban sila, malalaman yan bukas. Yung Game 4 na yan, kung tatapusin na nga ba nila ang Timberwolves para makuha nilang 4-0 o makakapuntos ang Timberwolves o hahabol sila, 'di ba? Para makuha ang final spot sa maglalabanan sa championship ng NBA Playoffs. Kahapon sa Eastern Conference naman ay tinapos ng Boston Celtics, o 'di ba? Na nakakaloka. Ang alin, Mare? Ang score, 'di ba? Ang score na 3-0 yan. Naka 3-0 na parehas, 'di ba? Sa Game 3 pa lamang ng Dallas Mavericks at Timberwolves, 3-0 pa din. Dahil nung nakaraang laro nila, tinapos nila sa score na 116-107, 'di ba?
ng bongga yun. Ganun-ganun lang. In fairness, Mare, kasi alam mo, Mare, kahit sa ang sulok ng kamay nilaan habang ako ay nagliliwaliw, nitong nakaraang weekend, pinag-uusapan talaga yung Correct, di ba? Yung laban kasi na yan. Game 3 parehas Sa Game 3, parehas 3-0, 3-0. So bukas antabayanan natin ang kumbaga parang mga susunod pang mga kaganapan sa mundo ng NBA yan, ng bonggang do. Correct. Diba? Kaya tabayanan nyo yan sa mga pupusta na mukha yatang ang spekulasyon ng lahat ay mukha yatang magtatapatan ang Boston Celtics at ang koponan ng Mavericks. O, diba? Na nakakalo. Fairness. Mukhang itong dalawa. Mare, eto may chika ko sa'yo. Anong dagdag? Kasabay ng pag-ulan-ulan sa Metro Manila, Mare. Kahapon, di ba? Kahapon Yes. ang kanta, Make Me Sweat, Make Me Water. Yun. Visit. Alam mo yun, yung baklang haro. Ganon. Ayun, Mare. 2 medalya naman ang nadagdag, Mare. Sa ating bansa. Ayan, sa Pilipinas. Dahil daw dito sa gymnast, dahil dito sa Paris-bound gymnast na sila Emma Balabayo at Levi Jung Ruivivar. Ayan. Sa 11th AGU Senior Women's Artistic Gymnastic Asian Championship. Ayan, Mare, panalo ng golden medal, Mare, si Emma mula sa women's floor exercise sa score na 13.300 at nakuha naman ni Levi ang golden medal sa Univen bars with a score of 13.100. Una nang nanalo si Emma ng bronze sa individual all around kung saan hindi siya nag-qualify para sa Paris 2024 Olympics. Kaya binabati natin ang ating mga kababayan na si Levi at si Emma ng congratulations. Dahil pasok na sila. Yes. Sila yung magiging kalahok natin ng mga Pilipinong atletang lalaman para sa 2024 Paris Olympics. Actually, Mare, hindi nga ito sana yung ating ihahatid na balita ngayong araw na ito. Pero kapapasok nga lang ito. In fairness, congratulations pa rin para sa ating mga atletang Pilipino. Mabuhay kayong lahat. Hindi lang yun, Mare. I-congrats din natin itong Liquid Echo. Champion sila ng MPL Philippines Season 13. Ayan, in fairness. Congratulations po sa inyong lahat. At syempre yan. Yan pa rin mga kaganapan sa sports. Hatid yan sa atin ang ating Chikas sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Diba? Ako yung na-excite na. Oo nga, Mare. Sobrang na-excite na ako para sa ating guest for today. Diba? Bakit nga ba, Mare? Ha? Bakit Kasi nga ba na pinanonood ko lang sila, aliw na ako sa kanila, ng mga tipong ganyan. Sabi ko nga minsan, habang pinanonood ko sila, sana kahit makita ko man lang sila, diba? Pero eto na, nagkatotoo na, diba? Gaya nga na sinabi namin kanina as promised kay Direk Daryl Yap, ating susuportahan. In fairness. Direk Daryl, ito na. This is it, diba? So tawagin na natin, none other than Gerald Napoles. Palakpakan natin si Sir Gerald. Ayan. Hi, sir. Magandang umaga. Ang gwapo. Ang gwapo Ayan. niya. Nakikita na ba natin si Sir Gerald sa sa ating Facebook Live? Ayan. Ayan, in na. fairness, Hi, ayun. Ayan. Lapit po kayo ng konti sa mic, sir. Ayan. Diba? Ayan. Hi, Sir Gerald. Naku, grabe. Sir, kasi syempre, diba? At yung mga nire-respeto at magagaling ng mga aktor ito. Ay, thank you. Yeah. So, kamusta naman po kayo nowadays? Dahil alam naman natin ang Soulmate ay ipalalabas na this coming Wednesday. Yes, diba? yes, So, ano na mga preparasyon na ginawa po ninyo para dito sa pelikulang ito? Si Kim mas madalas nagpo-promo kasi nagsishoot ako ng game show namin sa TV5. Okay. So si Kim nag-promo tapos lumabas na rin yung music video niya. Na shoot din nila Direk Daryl Yap sa Bataan. So ano pa ba? Ako nandito, promo. Yes, Tapos tomorrow premiere night namin sa SM North. SM North, EDSA. Ayan. Ngayon, sir, yung inyo pong OST ng Soulmate ay tumutugtog sa ating background. Oo nga Na si Oo Miss nga Kim Molina Yes. mismo kumanta na ito. How is it na tipong, syempre, alam naman natin na ngayon ay
uso ngayon yung mga sabayan ng mga pelikula, yung mga ganyan. So, wala bang pressure sa mga part ninyo sa paggawa ng pelikula? Kasi minsan, di ba, yung iba mas tinitingala nila yung may mga talagang mas malalaking fan base. Kayo naman po ay talagang bilang isang mga kilala sa pagiging komedyante, di ba? Paano nyo nako-cope up ito? Well, siguro nakatulong kasi kami ni Kim galing sa theater. So, parang theater lang yan na parang every show is different from another show. And yung last performance, treat it as your last performance. So, ginagawa namin ni Kim pag may project kami, yung best namin binibigay namin. And then, let's see what happens. So, ang importante naman kasi is mapanood. Apparently, online, malakas naman yung mga pelikula namin. Yes. Sir, may question lang ako regarding doon sa nabanggit nyo kanina, nagaling kayo sa teatro ni Miss Kim. Pwede nyo ba kaming dalhin doon sa pinakaunang show na kayo ang magkasama? Ang pinakaunang nag-duet kami is for the press launch ng Rock of Ages. Kasi second run na pumasok si Kim Alternate sila ni Aisel Santos. So kami yung pinag-partner nun. Tapos yung kami una nag-duet, and then ayun, si Kim medyo naninibago pa sa kultura namin dun sa PETA. Kasi galing siya sa ibang theater company. And then apparently lumabas na rin yung kulit ni Kim. In fairness alam mo ko yung Gerald, since nabanggit mo yung PETA, kasi before nag-PETA din ako, sila Phil Noble pa yung Yes, mga Direct Phil. mentors. Tsaka sila Vince De Jesus. Yes. Yan. Tsaka si Direct Soxy Topacio. Direct Yun yung Soxy. mga time na nag-PETA kami. Yun yung mga mentors namin Yes, noon. yes. Tapos nakakatuwa lang kasi itong mga pelikula kasi, di ba, about pelikula ninyo mula sa Jowa Ball, sa Babaeng Walang Damdamin, na talagang pumapatok ka Babaeng walang pakiramdam Ay, ata. pakiramdam. Sorry. Damdamin? Sino yun? Bakla nasa... Oo nga. Sorry naman. Nasa ira ka pa ng Alis magkalapit. Pwede na. Naiba lang. Tatanggapin na natin. Hindi namin kung sabihin kasi ito, siguradong, kasi pag sinabi mo Kim Molina and Gerald Napoles, sigurado meron na naman itong atake na aantabayanan ng mga tao, diba? So tell us something about this Soulmate. Anong pagkakaiba nito sa mga pelikulang ginawa nyo before na eto masasabi mo na meron na naman silang aantabayanan? Well, ang pagkakapareho muna nito is this is the comeback of yung trio namin ni Direk Daryl Yap. Kim Molina, Daryl Yap, ako, na gumawa nung, yun nga, Jowa Ball ni Kim, blockbuster. Tapos ang babaeng walang pakiramdam, naging one of the highest grossing online. Wow! Tapos dito, ang kaibahan nito is parang Korean wave yung ginawa namin. So nag-shoot kami sa Korea, which is sobrang exciting. And then in fairness, gumawa po ka dyan sa poster na yan. Kasi the idea is nagpanggap ako na Koreano. Kaya ganyan ang itsura ko. So yun yung aabangan nila, paano nagmukhang Koreano si Gerald Napoles. Sabi nga ni Bossing Vic Soto, nako, kaabang-abang yan. Tingnan natin kung gaano kalaking pera ang nagastos at naubos ng diva para magmukhang Koreano si Gerald Napoles. Tsaka nakakatuwa dito, Sir Gerald, nung pinanood ko yung yung inyo pong trailer. Talagang hindi tinipid yung production. Yes. Halatang hindi tinipid yung production kasi parang feeling ko parang hindi ako nanonood ng Philippine movie. Para talaga siyang K-drama. Thank you. Ano po yung ginawa niyong paghahanda para ma-adapt ninyo yung, syempre kailangan niyo pong mag-adapt sa kultura ng Korea. Ano po yung mga paghandang ginawa niyo bago po kayo nag-shoot? Sa panahon yun, madali na kasi manonood ka lang ng mga K-drama tsaka mga pelikula. Binugbog niyo po ba yung kakanood ng K-drama? Hindi naman, sakto lang kasi Pinoy pa rin mas lamang yung Pinoy, nagkataon lang. Parang yung character ko is nagkataon lang nagtatrabaho ako sa Korea. Parang ganon. So very Pinoy pa rin yung approach. And also hindi naman siya, yung buong pelikula naman hindi puro Korea. So meron din Pinas. So the thing about it is medyo familiarize lang namin yung kultura ng Korea, which is the basic, especially the food. Ang Koreano kasi lahat ng movies nila halos at K-drama, may food. Correct, diba? May exposition ng food Lagi may ala. Lagi may ala. Diba? So, kailangan may ganun din kami doon sa pelikula. And yung mga tourist destination talaga.
Tsaka in fairness, sir napasabi niyo si Miss Alma Moreno ng word na yon. Kung hindi niyo Tawang-tawa din ako. Kung hindi niyo yun alam mga pangga-ayan, panoorin niyo yung Panoorin yung niyo yun. trailer ng Soulmate. Sobra. As in talagang tawang-tawa ko the trailer itself pa lang. Pero eto yung tanong ko, Sir Gerald, no? Kasi syempre, bibihira kasi na in real life partner mo tapos katrabaho mo, diba? So anong sikreto ng isang Kim Molina at Gerald Napoles? Paano kayo sa trabaho? Paano kayo in real life? Pag sa never namin ginahayaan maapektuhan yung trabaho ng real life situation. Like for example, nasabi naman na namin to sa press con namin nakaraan. Nag-break kami ni Kim while inside the project. Na hindi Etong alam. Soulmate? Hindi. Dati pa. Oo. Na hindi alam ng direktor, hindi alam ng production. Tapos inayos lang namin nung gabing yon, tapos kinabukasan, okay na uli kami. May mga ganon kami. Even sa Rock of Ages, nag-show kami ni Kim as lovers nang naghiwalay kami the day before. May mga ganon. So, Imagine, hindi alam ng mga audience yan, Mare. Diba? So, medyo kami talaga, parang yung we try to be as professional as possible. And kasi pag ang medyo concern kasi pag naging artista ka is na may mix mo yung real life sa trabaho kasi umaarte ka ng buhay din eh. So kami ganun ang ginagawa namin. And then we also have separate times na parang, sige, alis ka muna, Je. May me time. May me time din kami. Yun. Si Kim yung nagpo-push. Hindi Malis siya ka nga. Hindi siya yung strictang na tipong nasang ka. Yung mga ganon. Walang ganon. Basta kailangan mo lang sabihin na andito ako, uwi ako ng ganito. Okay, sige, go. Sabihin mo lang kasi para hindi siya nangangapa kung kailan ba uwi to? Ano oras ba uwi to? Yun lang. So ibig sabihin, ang gusto mong sabihin is pag mag-jowa kasi dapat hindi ka praning sa jowa mo. At saka hindi hinahalo ang trabaho sa personal na buhay. Diba? Tama naman din. But speaking of personal na buhay, Mare, eto na nga, may babalikan lamang ako. Nitong nakaraan ay usap-usapan nga. Ang galing na chismosa mo, kapit-bahay. Hindi naman. Dahil tambay lang talaga ako sa Netflix. Eto, Sir Gerald, nag-message ako kay Penda nung pinanood ko tong Instant Daddy. Thank Kasi you. talagang iyak na iyak ako sa Instant Daddy na yan na iyong pinagbidahan. Sir Gerald, ano yung aabangan namin sa Soulmate na talaga namang pinalakpakan namin sa Instant Daddy? Papaiyakin mo ba kami dito sa Soulmate na to? Merong may eksena na nakakaiyak kasi naalala ko umiyak yung mga kumukuha sa amin. So, of course, di natin masabi muna ngayon. But sa mga project naman ni Daryl Yap, lagi may ganun. Actually. So may ganun kami. Tsaka meron kaming yung pinost naman we tried to beat the Guinness Book of Records ng longest laplapan sa isang pelikula. Talaga ba? Kalahati ng pelikula, naglalaplapan. 17 minutes ginawa namin ni Kim. Oo nga, tagal naman no. Ano yun, sir? Ilang take po yun? Isang take kasi para maging record siya. Wow! Talagang isang buong take na ginagawa, 17 minutes. Na full 17. Tabayan. Sa bagay, mag-partner naman Parang sila. Parang nabuhayan ako doon ng dugo. Nabanggit. Kailangan banggitin. Pero Sir Gerald, kasi since pag-uusapan na natin ang Soulmate, di ba? Sa trailer itself kasi is parang merong pagpo-portray kang ginawa, di ba? So eto na, speaking of personal na, incorporate na natin. Sige. In real life ba, have you ever tried to portray someone? Oo. Like for example, mga maliit na instances lang. Like for example, naalala ko dati, hindi pa ako ang kilalang artista. Pero syempre nag-aartista na. Alam mo yun, yung hindi ka lang household name. Yes. Parang ganon. Tapos pupunta ako sa GMA. Tapos sasabihin nung taxi driver na, sir, trabaho sa GMA? Opo. Anong trabaho mo dyan? Tapos mag-invento ako. Kasi ang hirap sabihin na artista. Siyempre, may taas kila. Aminin na natin, may taas kila yan. Sobrang may ganung gwapo mo, reaction. diba? Yes. So, ang ginagawa ko, engineering. Sa engineering ako. Talaga, sir, anong trabaho na engineering? Hindi kami sa kasi sa frequency, sa ganyan.
O, sawa nung pasok nyo dyan. Minsan mapasok kami ng Sabado. So, naggumagawa ka ng role, nagpo-portray ka ng role para lang, I mean, to entertain the conversation. And kasi interesado siya eh. Pero ayoko lang kasi na i-judge ako pag sinabi kong artista. Yes. Diba? Yun, yung mga instances. So yung mga ganun. At saka sir, nais ko lamang palakpakan yung mga naririnig ko kasi syempre marami tayong makakilala sa likod ng camera. Ang Mr. Gerald Napoles at Miss Kim Molina daw ay napaka-professional at napakagalang daw sa lahat ng crew. Ay, thank you. Gusto ko yung palakpakan. Thank you. Sir, eto may tanong lang ako. Ano po yung pwede nyong i-advise sa mga artista? Kasi ilang years na po kayo sa showbiz ngayon, sir? Tagal na. Siguro more than, 2 decades. 10 years na yata. 9 or 10 years. Meron po ba kayong pwedeng i-share sa mga baguhang artista? Kasi 'di ba nababanggit po natin na ang talento halos pangalawa na lang 'yan. Yeah. Nauuna yung personality mo at pakikisama mo sa lahat ng mga tao sa likod ng camera. May pwede po ba kayong i-share sa ating sa mga nag-uumpisa pa lamang? Ganito ba? Para hindi masyadong cliche. May i-share natin. Kasi dumaan din ako dito, no? Dapat ngayon pa lang aware ka na, okay, unang-una sa lahat, do your grind, do your hustle. Yes. You have to commit. How bad do you want it para lumaki kang artista. Pangalawa, if you have that mindset, dapat aware ka na may chance lumaki yung ulo mo. Pag sumikat ka. Dapat hindi ka pa sikat, aware ka na doon. Yun kasi yung iba kasi the typical idea ng tao is inaano mo kaya nine-neglect mo agad yung idea na ang sinasabi mo lagi is hindi, pag sumikat ako hindi ako magiging ganyan, hindi ako magiging ganyan. Hindi, dapat tao ka eh. Dapat aware ka na may posibilidad lumaki yung ulo ko. Kung aware ka, napansin ko nangyari kasi sa akin eh. Kung aware ka, pag nangyari sa'yo na medyo pumipitik ka, lumalaki yung ulo mo kasi you have all the attentions. You're always VIP. Yes. You have all the fans. You're in demand. You have all the money and the work. Meron kang, dahil aware ka doon, medyo kakalabitin ka ng realidad na, oy, sabi mo, di ba? Aware ka na pwedeng sumama ang ugali mo. So, dapat ganun. So, kinakausap mo ang sarili mo minsan, Sir Gerald? Oo, dapat. Dapat nag-reflect ka. Kasi, yun nga, sinasabi natin, tao ka, hindi mo pwedeng sabihin na hindi mangyayari to. Okay. Was there a time na kayong dalawa ni Kim, kasi most of that, talaga projects, diba? Talagang kayo yung power duo na kung tawagin eh. Was there a time ba na katulad niya na may sumaway sa inyong dalawa? Kunwari, okay, si Kim, Je, sobra na. O kaya ikaw, Kim, OA na. May dumating ba sa aspeto? Oo, madalas. Madalas. You Lalo guys na si... remind each other. Siyempre ako hindi ko maalala yung saway ko sa kanya, pero naalala ko yung saway niya sa akin. Oo. Kasi minsan, may pagka-impatient ako. Kasi yun yung karakter ko eh. Para talagang, hindi, gawin na natin. Hindi, ngayon na yan. Kaya naman eh. Ako na. May ganun ako eh. So, pag ipupush ko yun, yung gawin na ngayon or ako na, minsan I come aggressive. Na misinterpret na mga tao. Nasa tono po ng pananalita. Sa lalaki, malaking tao. Na, pag naging seryoso lang ako, automatic may... Akala nila galit ka. Agad. Interpretasyon. So sabi ni Kim na minsan dahan-dahan ka. Sabihin mo na lang na maayos or sabihin mo na lang sa kung sino na kadikits natin para sila na magsabi. Alam mo, Sir Gerald, may idudugtong ko yan dun sa nag-viral video mo no nakaraan, last year yun, yung nasagi siya ng truck. Sa EDSA po ba yan, sir? Dito sa Araneta Avenue. Na pinagsasabihan mo yung driver kasi hindi na niya hindi na niya, kumbaga parang hindi mo na yata, sir, kinasuhan or what? Hindi na. Pero yung mga tao talaga, hangang-hanga talaga sa kanya kasi nga kahit na alam mong nasa pressure, kasi nakaka-pressure yun, sir. Nasa gitna kayo ng trapiko, lahat ng tao nakatingin sa'yo. Di ba kahit gusto mo magalit, hindi mo magawa. Di ba? Kasi yun nga, kung aware ka na mangyayari yun, then ang trajectory ng isip ko is, kausapin ko na lang. Pero i-video ko para general. Kasi marami naman talaga silang truck driver na may ganong experience. So, yun yung nangyari. Pero syempre, deep inside my mind, of course,
tao tayo eh, mauuna yung inis. Oo. Di ba? Kasi, syempre, binangga ka. Pero, may isip mo kagad na, anong gagawin natin? Correct. Nandun na yun. Nandun na yun. Wala naman. Syempre, ano bang trabaho niyan? Oo. Ano bang kaya sa buhay niyan? Kumbaga parang yung kinikita niya, baka kulang pa sa Pagsabihan na lang natin, di ba? Yun nga, yung in the age of social media, how will you use it to inform, di ba? Yun naman ang kasi yung iba, bara na lang ng bara. Maari mo to maging sandata at maaring ito din ang pumatay sa iyo. Oo, diba? sobra. It's either you make it or break it lang yan dalawa. Correct. Diba? Sisikat ka sa maling paraan or sisikat ka sa magandang paraan na masahangaan ka ng tao. Yes. And which is sa katayuan nyo, sir, dun sa nangyari doon, diba? It's a lesson for everyone na kung hindi naman maangas yung driver na nakasagit, very apologetic, bakit hindi na lang tama na It's also a lesson for me na parang, di mag-ingat na rin ako sa susunod. Sir, I have a question. How is it working with Daryl Yap? With Direk Daryl Yap? Sobrang saya ni Daryl ka trabaho kasi ramdam kong ang tagal na namin magkaibigan eh. Even before the politics, even before the election or whatever, because he indulged himself into the political side of the industry. Even before that, hanggang ngayon, magkakaibigan talaga kami. Parang we set aside the differences. Nin-entertain namin yung magkakapareho sa amin. But we are actually honest to each other. Yun naman yung magkaibigan eh. You have to be honest eh. Alam mo, ganito, alam mo, ganyan. Alam mo, ganito, alam mo, ganyan. Meron akong tanong. Yeah. Sige lang. Go. Pag ako na nag-uusap-usap ba kayo, was there a time yung pinagchichismisan din kayong artista? Oo. Oo. Yun lang yung gusto ko malaman. Apakadami. Diyos ko. Yung mga ugali ng mga artista. Ay, talaga ba? may nakaaway ka na? Oo, meron. Yung talagang sa set, na meron. tipong hindi, yung tipong, alam ko sabi mo nga, di ba, na, may mga times na pag lumalaki na yung ulo mo, di ba, alam mo yan, pero nire-remind mo yung sarili mo. Pero was there a time na hindi ka nakapagtimpi? Meron. Ay. Munti ka na kami magsuntukan. Oo, sa set. Kilala niyo yung artista. Tsaka pag sinabi ko yung artista, meron kayo, oo nga. So malamang may idea na kayo kung sino. Yung tipong laging ganun yung balita sa kanya. So malamang alam nyo na kung sino. Oo nga. May artista po ba na ayaw nyo na makatrabaho? Siya. Talaga ba? Kahit bigyan ka ng chance ulit? Oo, hindi na. Kunwari, ito yung offer, ganito. Oo, hindi na. Kasi hindi lang naman niya sa akin ginawa yun sa ibang tao. Sa so meron akong ugali mo na yan eh. Ugali mo na yan. Pag nagtrabaho kasi kami, automatic ako yung mag-a-adjust kasi ugali na niya yon. Wala akong time mag-adjust. Veteranong actor po ba to? Oo, veteranong actor. Kilala nyo na yun. Diba? May record na siguro ito sa sa mga ganyan-ganyan. Siyempre, suntukan. So, ibig sabihin lalaki yun. Alam nga makipagsuntukan siya sa babae, diba? Sa Shibuli. Sa Shibuli na Borta. Sa actress naman, meron kang nakatrabaho na tipong sinagad din ba ang pasensya mo? Hindi naman sinagad yung pasensya ko, pero meron akong, may ugali ito. So ikaw na lang din ang lumalayo? Kasi yun naman syempre hindi ko mako-confront yun. Syempre babae yun. So ako na lang yun doon ako, willing ako mag-adjust kahit paano. But, hindi ko na, parang ginagawa ko na lang yung trabaho. Not necessarily na sobrang masama yung ugali ng artista. It's just that may mga times na, ganun pala siya. Ayun, ganun. Pero okay naman sa camera. Pero okay naman talaga siya. It's just that 1 or 2 or 3 moments na, so 3 beses nangyari, so ganun siya. So ikaw na mismo na lang ang lalayo. Ako na lang. Pero dito, mabalik tayo sa soulmate na. Meron bang instances or sa mga kasama mo na hindi good vibes na tipong kasama? Or lahat sila good vibes? Even sa crew. Talaga? Lahat. Nami-miss ko na nga. Excited nga ako magkita-kita kami sa premiere na ito. Okay. Kasi sobrang masaya yung mood sa set. Ako naniniwala kasi ako yung mood sa set is nakadepende sa
mood ng artista. Oo. Main na artista at Oo. director. Yes. So kung medyo agit yung energy ng director Oo. at ng artista, agit na rin lahat. Oo. 'Di ba? So yun. So, kamusta si Daryl Yap bilang director? Nakakatawa. Talaga? Oo. Hindi ka na muna. No dull moments. No dull moments. Kasi pag meron siyang, ano ba, may pagkakamali, Oo. tapos sisitahin niya. Oo. Sisitahin niya ng nakakatawa. Ay, Oo. hindi pa kayo namura ni Daryl Yap? Hindi. Okay. Hindi. Ang galing. Nakakatawa Kasi lang diba talaga. may ibang director ganon? Oo. At saka ang paniniwala kasi ng ilang, ang pagkakakilala nila kay Direk Daryl Yap, Oo. yung parang Prangka. laging galit, Oo. mga ganon. Oo. Lagi may pinaglalaban. Pero gentle naman pala sa ano. Oo, nakakatawa sa siya. personal. Nakakatawa talaga siya pag nagde-direct siya. Talaga ba? Pero pag naninita siya, Oo. yung joke, pero Pabiro. pero alam mo yung may laman, yung gano'n, no? So, ikaw na lang yung bahala ka na kung tatalabang ka na. You doon. read between the lines, mga ganon. Yes, Kaya exactly. siguro talagang ang flow harmonious, 'di ba? Tsaka kasi 'di ba, the way I watched the trailer, parang walang dull moment eh. Na parang tipong shucks, may aantabayanan ako dito for sure. Totoo. 'Di ba yung mga ganong aspeto? Tsaka masaya yung movie. Talaga. Masaya yung movie. Well, Ayan. yan mga pangga, hindi ba? Bitin ang oras natin, Mare. Oo, 'di ba? Wow. Pero i-allow na natin si Sir Gerald Napoles Napoles. para mag-imbita sa ating mga pangga Correct. na Yes. suportahan ng kanilang pelikula. Yes, mga pangga, ako napakadaming nakikinig. Maski ako, pinapakinggan ko sa Maraming salamat. ride. Thank Habang you. nagda-drive, lalo yung mga bumabiyahe ngayon. Ang pagbabalik po ng trio ng Jowa Ball at Babaeng Walang Pakiramdam, Kim Molina, Daryl Yap, Gerald Napoles. Ito po, Opa-fied na to. Opa-fied. May pa-Korea tayo dito. Soulmate. Showing na po sa Miyerkules, May 29 in cinemas nationwide. Maraming salamat sa mga nagpa-block screening. Ngayon pa lang mayroon na kaming almost 30 block screenings Wow. nationwide. Kung gusto nyo pandagdagan natin yan. And also, we would like to thank UAE for meron kaming dyan, parang ipapalabas po tayo dyan. Napapanood tayo din online Yes. ng mga kababayan natin dyan sa Ibayong UAE, dagat. di ba? Yes. Ang dami natin Andyan po viewers tayo. dyan sa Middle East. Oo. Di ba? Mga pangga, di ba? Well, feeling ko naman kaya kayo binibless ng husto kasi mabait talaga kayo. Salamat. Sino po yung mga yung mga cast? Yes, of course, Kim Molina, ako, Miss Alma Moreno, Miss Candy Pangilinan, Isay Alvarez, #kid, Oo. si Jobelyn, si Lauren, Oo. and also meron kaming real opa na Koreano. Oo nga, yung hindi ko lang, alam mo yung pangalan ng Koreano, hindi mo maalala. Kasi puro park, puro ganon. Naalala ko parang Junjun. Oo, yun. Doon So, ako tawang-tawa. meron kaming artistang Koreano. In fairness. And this is directed by Directed by Daryl Yap. In fairness. Yan na nakakatuwa. Kaya nga namang mga pangga-suportahan po natin, of course, ang pelikulang Pilipino. And of course, pagka sinabi natin Daryl Yap yan, sigurado, hindi yan, alam mo yun, Di pucho-pucho. hindi pucho-pucho at hindi, alam mo yun, hindi kayo uuwing wala kayong maaalala doon sa pelikulang gagawin. Correct. Dahil for sure, merong mga punchline scenes yan. Yes. Sobrang dami. At aantabayanan na naman natin kung ano na naman kalokohan ng isang Gerald Napoles at Kim Molina sa pelikula dahil lagi kayong may iniiwang tatak sa tao, di ba? Yes. Every time na gumagawa kayo ng pelikula. Ayan, maraming salamat po, Sir Gerald. Thank you din. Thank you din sa inyo. Maraming salamat. But in the meantime, mga pangga, ayan po at sumainyo ang isa sa mga star ng Soulmate na may papalabas na sa darating na Miyerkules. Mr. Gerald Napoles, ayan, pag nagpaalam po kami at sinabi namin huwag mong sabihin radyo, sisigaw ka lang po ng energy. Okay. Ayan. Hoy, pangarap ko to? Ayan, i-record nyo na mga pangga. Correct. Ano ba yung mga pangga? Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman po yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Nasabi ko rin.